Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, mga ka-analyze. Kung nakaraan ho, after ho magdeklara ho ng maaga ho ni VP Inday Sara Duterte, natatakbo raw ho siya sa presidential 2028 election, at maraming nagulat na shock, nagtaka kung bakit napakaaga ho nitong nagdeklara. Okay, sigurado naman, meron hong laro, play itong kampo ho nila. At after niya ho magdeklara, ang mga naging usap-usapan ho sa mainstream media at social media ay, ito ba talaga, mananalo, ha? Talagang makakakuha ba talaga ito ng malaking boto tulad ho nung 2022? Kasi ang nakikita ko ho rito mga kababayan, si VP Inday Sara Duterte, parang yung sa tatay niya, eh. Noong 2016 malakas, pero habang, dinadaanan ho ni Digong yung mga taon hanggang sa matapos niya ang kanyang term ng, 2022. Yung, tiwala ho ng taong bayan kay Digong, spaghetti pababa ho mga kababayan. Gano'n, oh. From 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 'pag gano'n, eh. Hmm. Si VP Inday Sara Duterte naman, malakas nung, 2022, ha? Dahil din kay Pangulong Bongbong Marcos 'yan. Kaso magmula ho nung, 2022, nadadaanan niya ho yung taon na inuupo niya diyan sa kanyang posisyon na Vice President, ha? 2022, 23, 24, 25, 26, wala pang 27, 28 pero yung kanyang, rating survey, tiwala ng taong bayan sa kanya, talagang sad-sad ho mga kababayan. Ha? Kaya hindi ho alam, nagtataka yung iba, nagulat na shock na talagang nagtatanong na, ito ba talaga yung mananalo? Marami talagang boboto kaya rito, ha? Malakihang rally nga hindi sila makabuo-buo. Oh, kung 'yan ang pinag-uusapan after niya magdeklara kung mananalo ba talaga siya or may karapatan ba talaga siya bilang, may kakayahan na bilang, mamuno, presidente rin sa Republika ng Pilipinas. Ito naman ho ang, makakasunod hong katanungan ho ng ating, taong bayan. Siyempre pagka may tumakbo, kadalasan kasi gano'n 'pag may tumakbong presidente rito sa'tin, may running mate, may ka-tandem, oh, 'di ba? Sino raw ho kaya ang makaka-running mate nito ni VP Inday Sara Duterte? Ngayon mga kababayan, kanina pa ho may mga nagpo-post, nag-share ho ng, post ho ni, Greco Vejica. Hmm, kanina pa 'yan, eh. Actually hindi ko pinansin ito, kasi nung nakita ko sino nag-post, sabi ko wala tsismis 'to pagka si Vejica. 'Pag 'to si Greco Vejica wala ito. Oo, napa-butch ako kasi ho tatay niya ho si Butch Vejica, Belica. Yung, ginampanan ho ni Joco Diaz, tatay niya ho 'yun, baka hindi niyo ho nalalaman. Oh, ganito mga kababayan, mga ka-analyze, ganito ang post niya. VP Inday Sara Duterte may kinumbinsi na daw para maging VP niya. Hmm, para maka-running mate niya ng 2020 sa 2028 presidential election. Clue, 'yun daw ang hahabol sa korapsyon ngayon. Aba matindi, nung pinost ho ito ni Vejica, hindi ko pinansin, sabi ko mukhang tsismis ito, mukhang chika ito. Oo, pero ngayon kung seseryosohin ko naman, baka si Pangulong Bongbong. Baka si Pangulong Bongbong yung gagawin niyang Vice President, magkakabaligtad naman. Hahabulin daw yung korapsyon, eh. Ang humahabol ng korapsyon ngayon si Pangulong Bongbong, eh. 'Di ba? Am I correct? Pinapahabol nga siya, eh. Kasi may mga ebidensya, mga ipinasa ho sa House of Representatives, mga nagsampa ho ng impeachment laban ho kay VP Inday Sara Duterte noong nakaraang taon pa 'yan. About sa mga korapsyon.
Hindi naman porket may nangyaring korapsyon sa DPWH, sa mga ghost project, ibig sabihin, hindi na nangurap si VP Inday Sara Duterte. Hindi naman ibig sabihin gano'n 'yan, 'di ba? Parang gano'n lang 'yan, parang sa lugar niyo lang 'yan. Yung mga nanonood ngayon parang sa mga street lugar niyo lang din 'yan, hindi lang isa ang magnanakaw. Puwedeng dalawa, puwedeng tatlo, 'di ba? Kumbaga sa ahensya ng gobyerno, maraming magnanakaw, iba't ibang ahensya ng gobyerno. So hindi naman ibig sabihin may nangyayaring korapsyon sa ibang ahensya, ibig sabihin wala nang nangyaring korapsyon sa OBP at DepEd. Gano'n lang 'yung kasimple. Hmm? Oh, ayoko sanang paniwalaan ito mga kababayan kasi itong post ni nung nakita ko ito, Greco Vejica, wala. Para sa'kin walang kredibilidad ito, sa'kin, walang kredibilidad ito. Mahilig gumawa ng mga mga kung ano-anong post na hindi nangyayari. Mahilig magpa-hype para makakuha ng engagement para kunyari, marami siyang alam na nangyayari sa loob. Kahit wala naman talaga. Nagpipiling may connection sa loob sa grupo ng mga DDS. Oh, katulad dati nagkaroon ng, rally, ah, meron siyang pinost, magugulat kayo sa kinabukasan maraming babaliktad. Manood kayo. Then nangyari, wala naman. Wala naman nangyaring bumaliktad. So, pinaalala tuloy sa kanya ng mga dilaw, kakamping, pula loyalista, yung pinost niya na may babaliktad kinabukasan, manood daw ang taong bayan. Wala namang bumaliktad. So, ang nangyayari, parang nagpipiling ano to na may nakukuhang, nagpipiling may alam sa loob kahit wala naman. Parang nakikiamuyong lang to sa mga issue, sa kasikatan ng mga Duterte. Ito si Greco Vejica. Meron pang video to, mga kababayan. Gumawa pa ng grupo ito sa panahon ni Digong. Hahabulin daw yung mga korap. Kahit isa wala naman napakulong. Siyempre may pondo yan. Ano nangyari sa pondo nyo? Gumastos lang kayo, wala namang inapakulong. Ano nangyari? Behika. Tapos meron pang ano to, meron pang ano to oo. Meron pa itong sinasabi niya hindi raw issue yung flood control. Mali ng panahon ng administrasyon Duterte. Ayan. Oo. Ulitin natin. Nung panahon daw ng administrasyon Duterte sila, wala raw flood control controversy, mga ganito nangyari kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala kasi wala namang ginawang investigasyon. Wala namang nangyari investigasyon sa administrasyon Duterte. Kaya wala naging issue. Kumbaga walang nangyaring kasuhan, walang nangyaring kasuhan, mga nakulong. Pero inungkat yan ni Digo. Ito yung kabuuang video. Sabi niya pa nga next week Ah. Next week. We're still investigating DPWH. Ang DPWH, ang pinaka-racket dyan is yung ghost project. So walang delivery ghost project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project dito, but wala. Next week,
Oh, ayan ang linaw, oh. Next week daw magkakaroon ng investigasyon sa DPWH. Oo. Pero after ho ng siyempre umani siya ng papuri niyan. "Naku, yari kayo. Ito na, yari kayo." Siyempre yung mga nag-comment diyan sa video na 'yan, siyempre tuwang-tuwa, bilib na bilib kay Digong. Malamang yung views niyan inaabot ng milyon-milyon. Pero after ho niyan, kinabukasan hanggang ngayon gumagawa ho ako ng video, walang nangyaring imbestigasyon. Ha? Walang napakulong ho, kahit isang pirasong tao. Wala. Ha? Hmm. Hindi katulad ho ni Pangulong Bongbong Marcos, pinangako niya sa kanyang SONA, hanggang sa nakarating na tayo rito. Kahit maapektuhan ang kanyang administrasyon, pinaimbestigahan niya. Tapos, sasabihin may kinalaman daw si Pangulong Bongbong Marcos. Meron ba namang kinalaman na kung ikaw sangkot ka, hindi mo papaimbestigahan yung isang bagay na kasama ka? Eh, real talk, sino mas dapat, isipin ng tao na may kinalaman sa mga flood control anomaly, si Digong o si Pangulong Bongbong? Si Digong na nagsabing magkakaroon ng investigasyon pero hindi naman natuloy, o si Pangulong Bongbong magmula nun hanggang ngayon, nakarating na tayo rito. Nagkaroon ng investigasyon sa Congress, sa Senate, bumuo ng grupo ng ICI. Hindi katulad ni Digong, walang nangyaring investigasyon sa Congress, walang nangyari sa Senate, hindi rin siya bumuo ng kahit anong grupo, wala. Wala siyang binuong grupo katulad ni Pangulong Bongbong na ICI. Baka bumilib pa ako kung walang nangyaring investigasyon sa Senate, walang nangyaring investigasyon sa Congress sa kanya, sa panahon niya, pero may binuo naman siyang grupo, maniwala pa ako. Wala, after nun, walang nangyari. Kumbaga sa inuman, gabi nagiinuman, "Pare ganito ha, oh pare, ganito, ganyan. Swimming tayo, ganyan, ganito. Swimming tayo pare, sagot ko lahat." Then kinabukasan, hanggang sumandar na ang araw, linggo, buwan, taon, walang nangyaring swimming. Parang gano'n. Ano masasabi niyo? Hmm? Ano masasabi niyo? Ha? Oh, ito mga kababayan, mga ka-analyze. Pakinggan natin si VP Inday Sara Duterte. Sino ho ba ang naisipan niya, inaaya, iniimbitahan niya na naiisip niyang, pupuwede niyang maka-running mate, para sa presidential, election 2028. Sino ang magiging, vice president running mate niya? Ha? Sabi ko nga baka si Pangulong Bongbong Marcos, eh. Eh, napili niya raw hahabulin daw ng mga korapsyon, si Pangulong Bongbong naiisip ko ng humahabol, eh. 'Di ba? Kasi kung ang pipiliin mong running mate bilang, vice president para sa presidential, 2028 election, hahabulin ng korapsyon, baka yan ang magpakulong sa'yo. Ha? Play nga natin mga kababayan. Nagkaroon kasi ng interview kanina mga kababayan. Unang ayoko pa na paniwalaan si Greco Vejica, kasi nga walang kredibilidad sa akin 'yan. Nagkataon merong, interview, ah, kaya naman pala nasabi ni Vejica, nagkaroon pala ng interview ang SMNI, together with, Banateros, ah, sa pagkatao ho ni, Boss Dada at ni Banat Bay. Hindi mo pa kinredit do'n, Vejica. Sana man lang kinredit mo na ganito, ganyan sa SMNI para mapanood ng mga kagrupo niyo, mga follower niyo. Hindi mo pa kinredit sa dalawa. Para bang lumalabas, ikaw lang ang nakakaalam. Matindi ka rin ano? Diyan pa lang diyan pa lang napag-aaralan kung anong diskarte mo sa grupo niyo. Parang gusto mo, credit sa'yo. Yun pala dito mo napanood. Sana man lang kinredit mo sa SMNI. Panoorin niyo, may interview dun si Boss Dada. May interview sa kanya si Banat Bay. Sana man lang gano'n, di ba? Diskarte mo, Oh, naku, na-shock ho si,
Banat Bay at itong si, Boss Dada. Sino ba talaga boss sa inyo, si Banat Bay, si Boss Dada? Ha? Kasi tawag dito Boss Dada, pero lumalabas parang alalay naman ni Banat Bay. Oh, 'di ba? Sino ba talaga pinuno sa inyo? Oh, pakinggan niyo 'to mga kababayan. No, na wala talaga. Criminal organizations ang nagpapatakbo ng kanilang bansa. Hmm, Sobrang lakas ng krimen na ang mga trabaho ng mga tao ay bilang isang kriminal. Mga matitinong tao umaalis na lang sa kanilang bansa. Ganon. Ayoko makita na ganon yung mangyari sa Pilipinas. Isang political question po ito, madalas itanong ito. Meron na po ba kayong napupuso ang Vice President? Kasi wala naman yan sa listahan ng mga tanong yun. Wait, sandali ah. Oo, andito ba yan? Ito, sasabihin ko na lang ha. Kasi tinanong nyo na eh. Ayaw ko rin naman na... May nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, wag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Maganda yun. Sasabihin na lang sa atin ni VP off-cam. Oo. Pero yung sinabi mong walang second passport, oh, ito mga kababayan, nagbabasa ako dun sa comment section ni Behika, pati yung mga nagko-comment dito sa live program ho ni Banat Bay at ni Boss Dada. Ang nakikita ko puro Marcoleta. Marcoleta, 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 Marcoleta. Wala akong nakikitang Robin Padilla, Bongo. Wala akong nakikitang ganon. Pero, parang magiging running mate niya si Marcoleta. Kasi si Marcoleta mga kababayan, 2025 ho nanalo bilang senador. Ibig sabihin, 6 na taon siyang manunungkulan dyan. Uupo sa Senado. So, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Sa 2031 pa matatapos ang isang term niya sa pagka-senador. Oh, depende na lang kung tatakbo. Pwede rin naman siyang tumakbo. Kaso nga lang, parang nakakahiya naman ganun. Parang ewan ko, may nangyari naman na bang ganun? Senador hindi tinapos yung 6 na taon, yung kanyang isang term. Pinutol niya. Para lang tumakbong vice at tumakbong presidente. Ewan ko, wala akong nababalitaan ganun. Tama niyo ako kung mali ako. Kung gagawin ni Marcoleta yan, ay parang nakakahiya naman. Di ba? Parang nakakahiya naman yan dahil lang sa pagka-vice president. Iiwanan mo yung 3 taon mo. I-resign mo. Parang ang nangyayari niyan nagiging sobrang gahama na sa posisyon. Pwede namang chismis lang din ito. Pwedeng gawa-gawa. Bluff lang ni BP Inday Sara Duterte. May maisagot lang siya. Para hindi lang siya magmukhang kawawa na walang running mate. Pwede naman yan. Diba? Pwede naman yan. So, abangan natin ito mga kababayan. Ewan ko ba, ba't pinag-uusapan natin ito? Tagal-tagal pa ho ng eleksyon. Kasi mga kababayan, hindi natin pwede pagyaban ang hinaharap. Kesyo ganito, kesyo ganyan. Kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Di ba? Kasi nga, sabi ko, paano masisiguro ni BP Inday Sara Duterte na makakatakbo siya? No? Hindi nga alam kung makakapag-file siya ng Certificate of Candidacy sa October ng 2027. Kasi daming issue, daming kaso nito eh. Kasi pag ito na-impeach tapos nadala sa Senate, naging impeachment trial, at napatunayan na convict siya dun sa Senado sa impeachment trial na nagkasala siya. Totoong nagkaroon ng korupsyon, plunder sa OBP at DepEd, remove to the office ito. Makatanggal sa pagka-vice president. At
Hindi na pwedeng tumakbo ng kahit anong posisyon sa gobyerno kahit hanggang sa pinakamababa SK Kagawad. Kahit anong klaseng posisyon na binoboto ho ng taong bayan. Dahil sa barangay, wala na. Hindi na siya pwedeng makatakbo for life. Kaya huwag niyong unahin. Huwag niyong unahan, huwag niyong ipagyabang ang hinaharap. Maraming pwedeng mangyari. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Happy Sunday.